Ang ganda-ganda ng mga programa na para sa international and foreign investors, no, that every time I meet with them, parang they really want to invest in the Philippines. No, there's a lot of meetings set by them, more than set by us. Gawing mas magandang lugar sa pamumuhunan ang Pilipinas. Ito ang layunin ng Department of Trade and Industry o DTI upang lalo pang makahikayat ng international investors na pumasok sa bansa. Ayon kay Trade and Industry Secretary Cristina Roque, mas lumalago ngayon ang interes ng mga foreign investors sa Pilipinas. Isa sa mga tinitingnang rason ng kagawaran ay ang pagsasabatas ng RA 12066 o Create More Act dahil mas gumanda na ang insentibo sa buwis na mas investment-friendly at globally competitive. The incentives now are all the way to 27 years. So maganda siya talaga, especially for the big ones pag pumasok. Gusto nila may longevity and gusto nila may sustainability din. Bukod dito, mayroon ding iba pang bagay na kayang ialok ang mga Pilipino, kaya mas pinipili ng mga international investor na dito mamuhunan kaysa ibang bansa. The ease of doing business, we've got a lot of talent and we also speak English and the beauty of our country. Kasabay nito, mas agresibong tututukan ng kagawaran ngayong taon ang regulasyon pagdating sa fair trade at consumer protection. Because we need to protect the consumers but also protect the manufacturers also. So win-win for everyone, that's one. Hihigpitan din ng DTI ang kampanya at pagbabantay para sa mga substandard at mga peking produktong pinapasok sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagsuspindi sa mga grupo na gumagawa ng mga ito. To make sure that the consumers get the products that they deserve or what they pay for. Kasi, di ba, I mean, that's hard-earned money. So they should get the products that pass through the standards of the DTI. Tiniyak naman ng DTI na bukod sa pakikipagtulungan sa mga kinauukulang ahensya, ay nagdagdag na rin sila ng mga tauhan at digital platforms upang madaling makalapit ang mga nais humingi ng tulong pagdating sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.